Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso, isang kwentong susubok sa tatag ng isang ina at sa kapangyarihan ng pag-ibig na muling hinahanap ang kanyang daan pauwi. Sabi nila, ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ngunit paano kung ang taong pilit mo nang ibinabaon sa limot ay bigla na lang kakatok sa iyong kasalukuyan? Handa ka bang buksan muli ang mga sugat na akala mo'y naghilom na? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Hiraya. 5 taon. 5 taon nang binubuo ni Hiraya Lagdameo ang kanyang mundo sa loob ng isang maliit at masikip na apartment. Isang mundong puno ng ingay ng maliliit na tawanan, amoy ng sinangag at murang kape sa umaga. At walang katapusang mga tanong mula sa 5 bibig na sabay-sabay kong magsalita. Mama, si Likha po. Kinuha yung Crayola ko. Ireklamo ni Sinag, ang laging masayahin niyang anak na babae. Hindi po totoo, Mama. Nagdodrawing lang po ako ng star. Sagot naman ni Likha, habang hawak-hawak pa ang isang pirasong kulay dilaw na Crayola. Napabuntong hininga na lang si Hiraya habang hinahalo ang itlog sa kawali. Sa kanyang tabi, tahimik na nagbabasa ng libro si Diwa, ang pinakapalaisip sa 5. Si Amiha naman ay inaayos ang mga laruang kotse sa sahig, habang ang bunso, si Dalisay, ay nakakapit sa kanyang palda. Tila ayaw humiwalay. Ito ang kanyang magulo, maingay, ngunit pinakamahalagang mundo. Ang kanyang 5 munting bituin, ang kanyang lakas at kahinaan. Ngunit ang pagmamahal ay hindi nakapagbabayad ng renta. Pagkatapos ihatid ang mga bata sa daycare center, humarap si Hiraya sa salamin. Ang dating mga matang puno ng pangarap ay napalitan ng bakas ng pagod at pag-aalala. Ngayong araw ang kanyang interview para sa isang trabahong tila hulog ng langit. Isang personal caregiver para sa isang matandang byuda na nagngangalang Senyora Liwayway Soliman. Ang sahod ay higit pa sa sapat para mabigyan ng mas komportableng buhay ang kanyang mga anak. Ito na ang kanyang pag-asa. Nang tumayo siya sa harap ng dambuhalang gate ng Villa Esperanza, tila siya nilamon ng laki at ganda nito. Ang mga pader na bato ay napapalibutan ng mga bulaklak at ang hardin ay parang isang paraisong hindi niya akalaing totoo. Puno ng kaba, pumasok siya. Salungat sa kanyang inaasahan, si Senyora Liwayway ay isang babaeng may malumanay na ngiti at mga matang puno ng kabaitan. Hindi siya tinanong tungkol sa kanyang karanasan sa trabaho. Sa halip, tinanong siya nito tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang mga pangarap. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Hiraya na may nakakakita sa kanya, hindi bilang isang ina na laging nagkukumahuhog, kundi bilang si Hiraya. Tanggap ka na, Hija, sabi ng matanda na may ngiti sa mga labi. Maari ka nang magsimula, bukas na bukas din. Hindi napigilan ni Hiraya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Luha ng pasasalamat, ng ginhawa. Tila nabunutan siya ng isang dambuhalang tinik sa dibdib. Kinagabihan, pagkatapos ng kanyang unang araw sa trabaho, pinayagan siya ni Senyora Liwayway na maglakad-lakad muna sa hardin bago umuwi. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay payapa. Naupo siya sa isang bench na malapit sa isang fountain at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa katahimikan ng lugar na yon, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapayapaan. Naramdaman niyang kaya na niyang bigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Na sa wakas, maayos na rin ang lahat. Isang pamilyar na amoy ng pabango ang biglang humampas sa kanyang pang-amoy. Isang amoy na pilit na niyang kinakalimutan sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya makalingon, nagpasya siyang tumayo na para umuwi. Sa kanyang pagmamadaling pagliko sa isang pasilyo ng mga halaman, may isang matigas na bagay siyang nabangga, o mas tamang sabihin, isang tao.
Sorry po, Hindi niya natapos ang sasabihin. Ang mga braso ng lalaki ay humawak sa kanyang mga balikat upang alalayan siya. At nang mag-angat siya ng tingin, ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang lahat ng kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging takot. Ang mga matang yon, ang panga, ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo. Walang duda, hindi siya maaaring magkamali. 5 taon na ang lumipas, ngunit tila kahapon lang nang huli niyang makita ang mukhang iyon, ang mukhang nagbigay sa kanya ng sukdulan na pag-ibig at sukdulan na sakit. Ang mukhang dahilan ng kanyang pagtakas, ang ama ng kanyang mga anak. Nakatitig sa kanya si Alon Monteverde. Ang mga mata nito'y nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Ang pagkakahawak nito sa kanyang balikat ay humigpit, na para bang natatakot itong isa lamang siyang ilusyon na biglang maglalaho. Ang oras ay tila huminto. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso at ang lagaslas ng tubig mula sa fountain. Pagkatapos ng isang walang hanggang segundo, isang salita ang namutawi sa mga labi ni Alon. Isang salita na gumimbal sa buong pagkatao ni Hiraya at nagbukas sa lahat ng pinto ng nakaraan na pilit niyang isinara. Hiraya? Ang isang pangalan, isang mukha mula sa nakaraan. Iyon lang ang kailangan para gumuho ang mundong maingat na itinayo ni Alon Monteverde sa loob ng 5 taon. Hiraya. Para kay Alon, ang pangalang iyon ay hindi lang isang salita. Ito ay isang alaala ng mga gabing puno ng tawanan, isang pangarap na bigla na lang naglaho, at isang sugat na hindi niya namalayang nagdurugo pa rin pala hanggang ngayon. Totoo ba ito? Siya nga ba talaga ang nasa harapan niya? Ang babaeng hinanap niya sa bawat sulok ng Maynila, ang babaeng naging dahilan ng kanyang mga gabing walang tulog, ay narito lang pala sa mismong pamamahay ng ninang ng kanyang ina. Naramdaman ni Alon ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan. Ang pagkakahawak niya sa balikat ni Hiraya ay humigpit, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na baka sa isang kisap mata, maglaho itong muli na parang bula. Ngunit ang mga matang tumingin pabalik sa kanya ay hindi na ang mga matang dati niyang kilala. Wala na ang kislap ng paghanga, wala na ang init ng pagmamahal. Ang naroon ay isang blangkong pader. Isang pader na gawa sa yelo. Mabilis na umatras si Hiraya, marahas na inalis ang kanyang kamay. "Excuse me, sir," sabi nito. Ang boses ay malamig at formal. Tila sila 2 estranghero. "Hiraya, sandali." Pigil ni Alon. Hahakbang sana siya palapit, ngunit muli itong umatras. "Anong ginagawa mo dito? Saan ka nanggaling?" Sunod-sunod na tanong ang gustong kumawala sa kanyang bibig. Bakit ka umalis? Bakit hindi ka nagpaalam? "Trabaho ko po ito." Simpleng sagot ni Hiraya, hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. "Kung maaari po, kailangan ko nang bumalik sa loob." Iniwan siyang nakatanga. Nakita niya itong maglakad palayo. Bawat hakbang ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa mawala ito sa isang pinto. Napasabunot siya sa sariling buhok, isang halo ng saya at pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Natagpuan na niya ito. Ngunit bakit parang mas lalo lang itong nawala? Kinabukasan, sinubukan niyang muli. Inabangan niya ito sa pasilyo, sa kusina, sa hardin. Ngunit si Hiraya ay naging isang anino. Laging may dahilan para umiwas, laging may importanteng gagawin. Sa wakas, sa library, naisukol niya ito. Nag-aayos ito ng mga libro sa isang estante. "Hiraya, mag-usap tayo." "Please!" Pakiusap ni Alon. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Humarap ito sa kanya. Sa pagkakataong ito, may emosyon na sa mga mata nito. Galit, sakit,
Wala po tayong dapat pag-usapan, Mr. Monteverde. Ang pagtawag nito sa kanya ng Mr. Monteverde ay isang sampal, isang malinaw na paglalagay ng distansya sa pagitan nilang dalawa. 5 taon, Hiraya. 5 taon kitang hinanap. May karapatan akong malaman kung bakit. Giit niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Karapatan. Saan galing ang karapatan na yan, Mr. Monteverde? Sa lalaking may fiancé na. Natigilan si Alon. Alam niya. Paano? Bago pa siya makasagot, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalan ni Celeste. Isang pangalan na dati solusyon, ngunit ngayoy parang isang kadena. Wala siyang nagawa, kundi sagutin ito. Celeste, sabi niya, pilit na pinapasigla ang boses. Habang kausap ito, nakatingin siya kay Hiraya, na ngayon ay nakatalikod na muli sa kanya, abala na naman sa mga libro. Ang tono niya, habang kausap si Celeste, ay naging pagod at formal. Oo, naroon ang pag-aalala para sa seguridad nito, ngunit wala ang init. Wala ang buhay. Pagkababa niya ng telepono, wala na si Hiraya sa library. Naupo si Alon sa isang siliyang balat, napahilamos sa kanyang muka. Ang gulo. Ang lahat ay napakagulo. Mukhang malalim ang iniisip mo, iho. Nag-angat siya ng tingin. Si Senyora Liwayway may dalang isang tasa ng tsaa. Tita Liway, sabi niya, pilit na ngumiti. Huwag mo nang itago, Alon. Kilala kita mula pa noong bata ka, sabi ng matanda habang nauupo sa tapat niya. Dahil ba yan sa bago kong caregiver? Hindi nakasagot si Alon. Nagbuntong hininga ang matanda. Alam mo, naaawa ako sa batang yan. Ramdam ko ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Mag-isang itinataguyod ang sarili. Sabi niya, gagawin niya ang lahat para sa pamilya niya, para mabigyan sila ng magandang buhay. Ang mga salita ni Senyora Liwayway ay tumago sa puso ni Alon. Naghirap siya. 5 taon siyang naghirap habang siya ay abala sa pagpapalago ng kumpanya. Ang bigat ng konsensya ay biglang dumagan sa kanya. Kasalanan niya. Ang lahat ng ito ay kasalanan niya. Determinado, tumayo siya. Hahanapin niya ulit si Hiraya. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nito pinakikinggan. Nakita niya ito sa dulo ng pasilyo, papalabas na ng pinto para umuwi. Hiraya! Tawag niya. Lumingon ito. Sa ilalim ng ilaw ng papalubog na araw, nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Pagod na, tila siya ang may gawa. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Tinitigan siya ni Hiraya ng ilang segundo. Ang mga mata nito ay walang emosyon. Ang mukha ay walang mababasang anuman. At pagkatapos, nagsalita ito. Ang bawat salita ay kasing talim ng patalim. Tuluyan nang nagwasak sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Alon. Tapos na tayo, Mr. Monteverde. Isa na lang akong empleyado dito. Pagkasabi niyon, tuluyan na itong tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Alon na nakatayo roon. Sugat-sugat, bigo, at ganap na nag-iisa sa gitna ng malawak na pasilyo. May mga salitang, sa sandaling bitawan, ay hindi mo na mababawi. At para kay Hiraya, ang mga salitang binitawan niya kay Alon ay isang pader na itinayo niya hindi lang para protektahan ang sarili, kundi para iligtas ang kanyang mga anak mula sa isang nakaraang pilit na bumabalik. Kinagabihan, hindi mapakali si Hiraya. Ang bawat sulok ng Villa Esperanza ay tila may anino ni Alon. Ang bawat halimuyak ng hardin ay nagpapaalala sa kanya ng pabango nito. Hindi niya kayang magtrabaho sa isang lugar kung saan araw-araw niyang makikita ang multo ng kahapon. Sa liwanag ng isang maliit na lampshade, nanginginig ang kamay niyang isinulat ang kanyang resignation letter. Bawat letra ay tila isang patak ng luha. Isinusuko na niya ang pangarap
ng mas maginhawang buhay para sa kanyang mga anak, kapalit ng kapayapaan ng kanyang puso. Kinaumagahan, maaga siyang pumasok, dala ang sulat sa loob ng isang sobre. Inabangan niya si Senyora Liwayway sa beranda. "Senyora, pasensya na po. Hindi ko po yata kaya," sabi ni Hiraya. Iniaabot ang sobre. Ngunit sa halip na kunin ito, tinitigan lang siya ng matanda. Ang mga mata nito'y puno ng pag-unawa. Dahil ba kay Alon? Natigilan si Hiraya. "Hija," malumanay na sabi ni Senyora Liwayway. "Ang pagtakbo palayo sa problema ay hindi solusyon. Pagtatago lang yan. Alam kong mabigat ang iyong pinagdadaanan, pero huwag mong hayaang ang nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan." Kinuha ng matanda ang sobre, ngunit hindi para basahin. Pinunit niya ito sa gitna. "Ayokong mawalan ng isang mabuting kasama dahil lang sa isang multo. Pero senyora, doblehin natin ang sahod mo," putol ng matanda. "Manatili ka, hindi para sa akin o para sa kahit sino. Manatili ka para sa pamilya mo." Ang alok ay isang malaking sampal ng katotohanan. Sino siya para tumanggi? Ang pride ba niya ay maipakakain niya sa kanyang 5 anak? Wala siyang nagawa kundi tumango, habang pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Ang desisyon niyang manatili ay agad na sinubok. Habang nag-aayos siya ng mga halaman sa hardin, hinarang siya ni Alon. Sa pagkakataong ito, hindi na ito galit o nagtatanong. Ang mga mata nito'y puno ng pagsisisi. "Hiraya, nalaman ko mula kay Tita Liway na nahihirapan ka," sabi nito. Tila hirap na hirap sa pagpili ng mga salita. May inilabas itong isang tseke mula sa kanyang bulsa. "Ito, tulong ko sana, para sa'yo, para makapagsimula ka ulit." Napatingin si Hiraya sa piraso ng papel. Nakasulat doon ang isang halagang hindi niya kikitain kahit magtrabaho siya ng ilang taon. Ngunit sa halip na matuwa, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Ganito pa rin ang tingin nito sa kanya. Isang problemang kayang ayusin ng pera. Dahan-dahan, itinulak niya pabalik ang kamay ni Alon. "Salamat, Mr. Monteverde, pero hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Ang kailangan ko lang ay ang trabaho ko." Nakita niya ang pagkabigla at sakit sa mukha ni Alon bago siya tumalikod. Ang araw ay lumipas na puno ng tensyon. Pilit niyang ginawang normal ang lahat. Ngunit ang presensya ni Alon sa bawat sulok ay isang mabigat na paalala. At nang akala niya ay hindi nasasama pa ang sitwasyon, isang makintab at itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng villa. Bumukas ang pinto at isang babaeng tila lumabas sa isang fashion magazine ang bumaba. Perpekto ang ayos, suot ang isang mamahaling bestida at naglalakad na puno ng kumpiyansa. Si Celeste Imperial, at mas lalong nanikip ang dibdib ni Hiraya nang salubungin ito ni Alon at kaagad na kumapit ang babae sa braso nito. Isang kapit na puno ng pag-aari. Parang isang eksena sa pelikula na ayaw niyang mapanood. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Celeste sa kanya. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata nito. Sa halip, naramdaman ni Hiraya ang isang malamig na pagtatasa na para bang sinusukat siya mula ulo hanggang paa at hinuhusgahang hindi karapat-dapat. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Hiraya. Pinilit niyang maging invisible, na mag-focus lang sa pagsisilbi kay Senyora Liwayway. Ngunit tila may ibang plano si Celeste. "So, ikaw pala si Hiraya?" sabi ni Celeste sa kalagitnaan ng pagkain. Ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng pang-iinsulto. "Ang bagong caregiver ni Tita Liway. You look very young. May asawa't anak ka na ba?" Ang simpleng tanong ay parang isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Hiraya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi.
Napatingin sa kanya si Alon na may bahagyang pagtataka sa mukha. Wala po ma'am, nauutal niyang sagot. Isang kasinungalingan na lasang-lason sa kanyang dila. Natapos ang hapunan na tila isang torture. Nagpaalam siyang pupunta sa kusina para lang makahinga. Habang naglalagay siya ng tubig sa baso, isang malamig na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Mag-isa lang pala tayo dito. Napalingon siya. Si Celeste, nakasandal sa hamba ng pinto, nakahalokip-kip. Wala na ang matamis ng ngiti. Ang naroon ay isang matalim at mapanuring tingin. Lumapit ito sa kanya, dahan-dahan. Alam mo, may pamilyar sa'yo. Para kitang nakita na dati, sabi nito. Ang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Huminto ito sa mismong tapat niya. Alam ko kung sino ka at alam kong may tinatago ka. Ang nangiti ay bumalik sa mga labi ni Celeste, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling malamig at mapagbanta. Mag-ingat ka. May mga lihim na kasing bigat ng mundo, lalo na kung ang lihim na yon ay may 5 maliliit na mukha at 5 nagtatanong na mga mata. Para kay Hiraya, ang bawat araw sa Villa Esperanza ay naging isang paglalakad sa alambre. Ang banta ni Celeste ay isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema, ginagawang takot ang bawat anino at pagdududa ang bawat ngiti. Ang bawat sulyap, bawat paglalakad, bawat salita ay tila isang babala. Gabi-gabi, bago matulog, ang tanging nagpapagaan sa loob ni Hiraya ay ang video call nila ng kanyang mga anak. Ito ang kanyang santuwaryo, ang kanyang koneksyon sa mundong talagang mahalaga sa kanya. Isinusuoksok niya ang sarili sa pinakasulok ng kanyang maliit na kwarto sa Villa Esperanza, nagsasalita sa pabulong na paraan na halos siya lang ang makarinig, takot na baka may makarinig. Mama, kailan ka po uuwi? Tanong ni Dalisay. Ang muka ay halos nakadikit na sa screen ng lumang tablet. Malapit na anak. Pagkatapos ng work ni Mama, sagot ni Hiraya. Pilit na pinapasigla ang kanyang nangiti. Ngunit sa likod ng nangiting iyon, nakikita niya ang anino ni Celeste. Ang mga salitang, alam kong may tinatago ka, mag-ingat ka, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mama, may lagnat po si Sinag, sabi ni Diwa. Ang seryosong boses ng kanyang panganay na lalaki ang bumasag sa kanyang pag-aalala. Agad na lumipat ang kamera kay Sinag na nakahiga at balot na balot ng kumot. Namumutla ito at bahagyang nanginginig. Ang bibig nito'y bahagyang nakabukas, hirap huminga. Agad na kumabog ng malakas ang dibdib ni Hiraya. Anong nangyari? Mataas ba ang lagnat niya? Ang matandang kapitbahay na pinag-iiwanan niya sa mga bata, si Lola Nena, ang sumagot. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Mataas, Hiraya. Kanina pa nahihilo. Pinainom ko na ng gamot. Pero ayaw pa ring bumaba. Hindi ko na alam ang gagawin. Isang alon ng matinding takot at pag-aalala ang bumalot kay Hiraya. Gusto niyang tumakbo pa uwi. Gusto niyang yakapin ang kanyang anak, damhin ang init ng lagnat nito, at alagaan ito hanggang sa gumaling. Ngunit paano? Paano niya iiwanan ang trabahong ito na siyang tanging pag-asa nila? Ang sahod na ito ang magbibigay sa kanila ng maayos na bubong at pagkain. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nakagawa na siya ng isang desperadong desisyon. Wala siyang ibang maisip na paraan. Kailangan niyang alagaan si Sinag. At sa Villa Esperanza, meron siyang mas maayos na kwarto, mas malinis na kumot, at mas tahimik na kapaligiran. Dala ang natutulog at mainit pa ring si Sinag na maingat na binalot sa isang makapal na kumot, sumakay siya ng taxi. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan palapit sa Villa Esperanza ay isang dagok ng kaba sa kanyang puso. Para siyang isang kriminal na may itinatagong kontrabando.
Sa tulong ng dilim at ng kawalan ng mga taong gising pa, nagawa niyang maipasok si Sinag sa maliit na staff quarters na nakalaan para sa kanya nang hindi nakikita ng kahit sino. Inihiga niya ito sa kanyang kama, kinumutan, at nilagyan ng basang bimpo sa noo. Habang pinagmamasdan ng payapang mukha ng anak, naramdaman niya ang isang bahagyang ginhawa na agad ding napalitan ng panibagong alon ng takot. Paano kung may makakita? Paano kung si Elon? O mas malala, si Celeste? Halos hindi siya makahinga sa buong umaga. Ang bawat tunog ay nagpapatalon sa kanyang puso. Nang tanghali, habang abala si Hiraya sa kusina, isang katok ang narinig niya sa kanyang pintuan. "Hiraya, ikaw ba yan?" Boses ni Alon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Nakakulong si Sinag sa loob, hindi ito maaring magising. Hindi ito maaring umiyak. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili bago niya buksan ang pinto. "Po, Mr. Monteverde?" sabi niya. Pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Iniharang niya ang kanyang sarili sa pintuan, hindi hinahayaan si Alon na makasilip sa loob. "Nakita kita kanina. Bakit parang balisa ka?" tanong ni Alon. Ang mga mata nito'y mapanuri. "Gusto ko sanang mag-usap tayo tungkol sa nangyari kahapon." "Ayos lang po ako, Mr. Monteverde. At gaya ng sinabi ko, wala po tayong dapat pag-usapan." Matigas niyang sagot. Narinig niya ang mahinang ubo ni Sinag mula sa loob. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Huwag, anak. Huwag kang iiyak." "Hiraya, alam kong nagsisinungaling ka," sabi ni Elon. Hahakbang sana siya palapit, ngunit nanatili si Hiraya sa kanyang pwesto. "May naririnig ako sa loob." Iyon po." "Naku, TV lang po yan. May pinapanood lang po akong series. Medyo maingay po talaga." Mabilis niyang palusot. Pilit nan ngumiti. Tinitigan siya ni Alon. Tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha. Sa isang iglap, naramdaman ni Hiraya na parang alam nito ang lahat. Ang kanyang sikreto ay tila malapit ng mabunyag. "Sige, kung yan ang gusto mo," sabi ni Alon, na may pagkadismaya sa boses. "Pakiusap lang, mag-ingat ka." Tumalikod na ito at naglakad palayo. Bumalik si Hiraya sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga tuhod ay halos manghina. Napahinga siya ng malalim. Nailigtas niya. Sa ngayon. Ngunit hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng villa, may isa pa palang nakasaksi sa kanyang paghihirap. Lumapit si Senyora Liwayway sa pinto ng kanyang kwarto. Dahan-dahan itong binuksan at nakita ang isang maliit na bata na mahimbing na natutulog, may basang bimpo sa noo. Ang matanda ay ngumiti. Isang ngiting puno ng pag-unawa at pagmamahal. Hindi siya nagsalita. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na unan at maingat na inilagay sa tabi ni Sinag para mas komportable ito pagkatapos ay tahimik na isinara ang pinto. Pagsapit ng gabi, habang nag-iisa si Hiraya sa kanyang kwarto, nag-iisip kung paano niya ito haharapin. Nagdesisyon siyang ihatid muna si Sinag pauwi at bumalik na lang. Hindi niya namalayan na bumalik si Alon sa pintuan ng kanyang kwarto. Naiwan pala nito ang kanyang cellphone sa mesa sa pasilyo. Habang papalapit siya sa pintuan, narinig niya ang mahinang. Halos hindi na marinig, ngunit malinaw na ingay mula sa loob. Isang mahinang tunog ng pag-iyak, isang iyak ng bata. Natigilan si Elon. Pinilit niyang intindihin ang narinig. Hindi ito TV, hindi ito isang musika. Ito ay isang tunog na hindi niya malilimutan. Ito ay isang tunog ng isang sanggol na umiiyak. Ang tunog ng pag-iyak ng isang bata ay hindi madaling limutin. Lalo na kung ang tunog na yon ay nagmula sa likod ng pintuan ng babaeng minsan mong minahal at ngayon ay pilit kang iniiwasan. Para kay Alon, ang mga gabing iyon ay naging puno ng pagdududa, ng mga tanong na walang sagot, at ng isang kakaibang kirot sa dibdib
na ayaw humupa. Nakatayo si Alon sa labas ng kwarto ni Hiraya, ang tengay nakadikit sa pintuan. Malinaw, walang duda, isang bata. Ngunit bakit itinanggi ni Hiraya? Bakit kailangan niyang itago? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Kasabay ng pamilyar na kirot ng pagdududa, pinalapit niya ang kanyang sarili sa pinto at marahang kumatok muli. Hiraya? Sigurado ka bang ayos ka lang? Narinig ko. Biglang bumukas ang pinto at muling sumalubong sa kanya ang pader na itinayo ni Hiraya. Ang mga mata nito'y gulo, ngunit ang mukha'y matigas pa rin. Wala po kayong naririnig, Mr. Monteverde. Mabilis nitong sabi, hindi man lang hinayaan siyang matapos. TV lang po iyon. Pasensya na kung maingay. TV? Tanong ni Aylon. Ang boses ay puno ng pagdududa. Hiraya, alam kong hindi TV ang naririnig ko. Talaga po. Hindi po ako nagsisinungaling. Giit ni Hiraya. Ang mga kamay nito'y mahigpit na nakakapit sa hamba ng pinto. Ang kanyang balikat ay tila umigting at may bahagyang panginginig sa kanyang boses. May gustong sabihin si Alon. May gustong itanong. Anak mo ba yon? Bakit mo itinago? Ngunit ang titig ni Hiraya ay tila isang babala. Isang pakiusap na huwag niyang ipilit. Naisip niya ang pagod sa mga mata nito. Ang paghihirap na nabanggit ni Senyora Liwayway. Nagpatuloy siya sa pagmamasid dito. Sinusubukang basahin ang bawat reaksyon. Alam niyang nagsisinungaling ito. Ngunit ang tanong ay, bakit? Bakit? Fine, sabi ni Alon. Ang hiningay bumigat. Kung iyan ang gusto mo. Tumalikod na siya. Ngunit ang pagdududa ay nanatili at lumaki pa sa kanyang puso. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon. Sa araw, abala si Elon sa kanyang kumpanya. Sinusubukang ipagtanggol ang kanyang imperyo mula sa mga bagong banta sa merkado. Si Celeste ay laging naroon, nagbibigay ng payo, nag-oorganisa ng mga social events. Ngunit ang bawat kilos nito, bawat salita, ay tila unti-unting nagbubunyag ng isang bagay na hindi kaaya-aya. Sa isang board meeting tungkol sa security breach sa isang nakaraang project, nagsalita si Celeste. Ang vulnerability ay nasa System A, particular sa Network Protocol 7B. Kung hindi natin ito agad na maisasara, maaaring maapektuhan ang ating partnership sa Queco Corporation. Ang boses nito'y matatag, detalyado. Napakagaling. Ngunit may isang bagay na nagpakunot ng noo ni Elon. Ang impormasyong yon ay masyadong tiyak para sa isang tao na dapat ay wala sa technical department. Tila alam na alam ni Celeste ang bawat butas. Saan mo nakuha ang impormasyong yan, Celeste? Tanong ni Alon. Alon, galing yan sa IT team. I just made sure to be updated. Sagot nito, na may ngiti. Ngunit ang nangiting iyon ay tila pilit at hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinundan niya ng tingin si Celeste. May kakaiba. Pagkatapos ng meeting, dumaan si Alon sa hardin upang magpahangin. Ang sariwang hangin at ang payapa nitong tanawin ay laging nagpapagaan ng kanyang isip. Sa paglalakad niya malapit sa fountain, kung saan niya muling nakita si Hiraya, may isang bagay na kumislap sa damuhan. Lumapit siya. Isang maliit na hairpin, hugis bituin, kulay dilaw. Ito ay maliwanag at makulay. Malinaw na laruan ng bata. Pinulot niya ito, ang kanyang mga daliri na padaan sa bawat kurba. Kung sino man ang may-ari nito, marahil ay isang bata. At sino ang may kakayahang magdala ng bata sa Villa Esperanza. Ang piraso ng hairpin na yon ay tila isang mitya na nagpasiklab sa lahat ng pagdududa. Ang tunog ng pag-iyak, ang pagtatago ni Hiraya, ang hairpin, ang lahat ay tila konektado. Nagtatago nga siya ng isang bata. Ngunit bakit? At bakit niya ipinagkakaila? Bumalik si Alon sa kanyang opisina. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon.
Guilty, curious, worried. Hindi niya mapigilang alalahanin si Hiraya, ang babaeng umalis ng walang paalam. At ngayon, nagtatago ito ng isang lihim na tila mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Hinawakan niya ang kanyang telepono. Alam niyang hindi tama ang gagawin niya. Ngunit kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa isang bahagi niya na nag-aalala para kay Hiraya. Nagdial siya. Hello, Mr. Dela Cruz? Kailangan ko ng tulong mo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang loob ay gulo. Gusto kong ipaimbestiga ang isang tao. Hiraya Lagdameo. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyari sa buhay niya sa nakaraang 5 taon. Pati na rin ang tungkol sa kanyang pamilya. At isa pa, dagdag niya, tingnan mo rin ang mga records ng Imperial Holdings. Gusto kong makita kung may anomalya sa kanilang financial transactions sa nakaraang 6 na buwan. Just a routine check. Ito ang kanyang palusot, ang kanyang lihim. Lumipas ang ilang araw na puno ng pag-asa at pangamba. Alon tried to continue with his normal routine, but his mind kept drifting back to Hiraya. Ang kanyang presensya sa Villa Esperanza ay isang patuloy na paalala ng nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan. Ngunit ngayon, mas malalim ang misteryong bumabalot dito. Isang hapon, habang nasa meeting si Alon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Nagpaalam siya saglit at lumabas. Si Mr. Dela Cruz. Ano na ang nalaman mo? Tanong ni Alon. Walang pag-aalinlangan. Mr. Monteverde, may nahanap po ako. Maraming impormasyon. Sa address na ibinigay ninyo, walang kamag-anak si Miss Lagdameo na nakatira roon. Ang nakatira po roon ay si Lola Nena, isang matandang babae na nagbabantay ng mga bata sa araw. At sa impormasyon po na nakuha namin sa daycare center, may 5 bata po si Miss Lagdameo na iniiwan doon. Sabi ng investigador, ang boses ay seryoso. Hindi lang isa, Mr. Monteverde, 5. Lahat po ng bata ay magkakamukha. Quintuplets. Nanlamig si Alon sa kanyang kinatatayuan. 5 bata, magkakamukha, quintuplets. Ang tunog ng pag-iyak, ang hairpin, ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ngunit, 5 anak? Saan nanggaling? At sino ang ama? May impormasyon po ba kayo tungkol sa ama ng mga bata? Halos pabulong niyang tanong. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng investigador sa kabilang linya. Doon po kami nahirapan, sir. Walang nakalista sa birth certificate. Walang nakakaalam kung sino ang ama. Ngunit sa aming investigasyon, ang mga bata ay eksaktong 5 taong gulang. At sa kanilang mga mukha, Mr. Monteverde, meron po kaming napansin. Kumabog ang dibdib ni Alon. Ano? Mukha po silang kamukha ninyo, Mr. Monteverde. Lalo na po ang isang lalaking bata. Diwa po ang pangalan. Naramdaman ni Alon ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay biglang nawala. Ang kanyang mga paa ay tila nakalimutang tumayo. Hindi lang niya ito mahal. Hindi lang ito ang babaeng umalis sa kanya. Ito rin ang ina ng kanyang mga anak. 5 anak. Na eksaktong 5 taong gulang. Ang huling alaala ay ang pag-iyak ng isang bata sa likod ng pintuan ni Hiraya. Hindi ito basta iyak ng bata. Ito ay ang iyak ng kanyang anak. Ng kanyang mga anak. Mr. Monteverde, andyan pa po ba kayo? Tanong ng investigador. Ngunit hindi na makasagot si Alon. Ang kanyang isipan ay puno ng mga mukha ng 5 bata, ng mga alaala ni Hiraya, at ng isang katotohanang mas komplikado at mas masakit kaysa sa inaakala niya. May mga gabing hindi mo inaasahan na magbabago ang lahat. Para kay Hiraya, ang bawat araw ay isang paglaban. Ang bawat sandali, isang pagtatago. Ang bawat ngiti, isang maskara. Ngunit may mga lihim na hindi kayang manatiling nakakubli magpakailanman.
Lalo na kung ang lihim na yon ay may 5 paslit na puso na naghahangad ng kanilang ina. Sa maliit at lumang apartment, abala ang 4 na bata na pinag-iisipan ang kanilang misyon. Si Sinag, bagamat may bahagyang sipon pa, ay masigla na. "Miss na miss ko na si Mama," sabi ni Dalisay, nakakapit sa braso ni Likha. "Ako rin. Hindi na siya umuuwi. Baka kinain na siya ng dragon sa castle." Pahayag ni Likha na may malikhaing imahinasyon. "Hindi naman dragon, Likha. Boss ni Mama. Pero mataray." Seryosong sabi ni Diwa, ang pinakapalaisip. "Pero kailangan nating puntahan si Mama. Baka malungkot na siya doon mag-isa." "Magplano tayo," bulong ni Amihan, ang mapayapa, ngunit malikhain din. At sa isang iglap, nagkaisa ang 5 munting isip. Kailangan nilang iligtas si Mama. Samantala, sa Villa Esperanza, abala si Hiraya sa paghahanda para sa isang garden party na inorganisa ni Senyora Liwayway. Malalaking pangalan ang mga inimbitahan at naroon din si Alon, kasama si Celeste na abala sa pagbati sa mga bisita. Pilit niyang iniiwasan ang mga tingin ni Alon, ngunit ang bawat galaw nito ay tila sinusundan siya. Naramdaman ni Hiraya ang panunubok sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Celeste na nakatayo malapit sa kanya. May hawak na wine glass. "Hiraya, kailangan ko ng panyo," sabi ni Celeste. Ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Yung pino, hindi yung ginagamit ng mga katulong. Napakuyom ang palad ni Hiraya. Alam niyang sinasadya ito ni Celeste. Ngunit pinilit niya pa ring sumagot ng mahinahon. "Pakiusap po, ma'am. Pakiintay lang po. Kukunin ko po sa loob." "Ang bagal naman," bulong ni Celeste. Sapat lang para marinig ng mga bisita sa paligid. "Akala ko ba experienced ka sa trabahong ito? O baka sanay ka lang sa mas simpleng uri ng pamumuhay?" Ngumiti ito, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Dapat siguro mas nag-iingat ka sa mga pinipili mong trabaho. Baka makalimutan mo ang iyong pinanggalingan." Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang pride niya ay nasasaktan, ngunit mas matimbang ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, pilit na hindi pinapansin ang mga masasamang salita ni Celeste. Samantala, si Alon, na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga businessman, ay palihim na nakamasid. Nakita niya ang pag-uusap ni na Celeste at Hiraya. Ang pagkunot ng noo ni Hiraya ay hindi nakaligtas sa kanyang paningin. Alam niyang may ginagawang hindi maganda si Celeste. Ngunit bago pa man niya ito lapitan, tumawag ang kanyang business partner. Kailangan niyang umalis saglit at kausapin ito sa telepono. Naglakad siya papunta sa mas tahimik na bahagi ng hardin, malapit sa isang kumpol ng mga rosas. Kailangan niyang lumayo kay Celeste at sa pamilyar na amoy nito. Ang pag-uusap nila ng investigador ay patuloy na bumabagabag sa kanya. 5 anak. Kamukha niya. Ito ay isang bagay na imposibleng tanggapin, ngunit hindi niya rin kayang ipagkaila ang narinig niya. Sa pagliko niya sa isang matayog na bush, isang tunog ng tawanan ang umalingaw-ngaw. Pagtingin niya, halos manindig ang kanyang balahibo. Naroon sila, 5 bata, magkakamukha. May 2 babae at 3 lalaki, naghahabulan sa damuhan, abala sa paglalaro na tila walang pakialam sa mundo. Ang isang babae ay may hawak na maliit na krayola, nagdodrawing sa isang lumang papel. Ang isang lalaki ay tahimik na nakaupo, nagbabasa ng isang aklat. Ang isa pa ay inaayos ang mga laruang kotse. At ang 2 bunso, naghahabulan at nagtatawanan. Kabaligtaran ng lahat ng nakita niya sa mga taong abala sa party. Ang mga batang ito ay puro at walang mali siya. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isa sa mga batang lalaki. Tahimik itong nakaupo, nakatingin sa kanyang paligid. Ang mga mata nito'y malalim at mapanuri. Ang mga mata nito
Ang panga, parang nakita na niya ito dati. Sa salamin. Ang bata ay mayroon ding maliit na nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Eksaktong kapareho ng nunal niya. Naramdaman ni Alon ang pag-ikot ng kanyang tiyan. Ang impormasyon mula sa investigador ay biglang naging buhay. Ito ang diwa na binanggit niya. Ito ang mga anak ni Hiraya. Ang kanyang mga anak. Naglakad si Alon papalapit, parang may kung anong puwersa ang humihila sa kanya. Ang mga bata ay hindi siya napansin. Abala sa kanilang laro. Lumingon ang batang lalaking may nunal at nang magtama ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Alon ay binuksan ng isang pinto sa kanyang kaluluwa. Papa! Biglang sigaw ni Dalisay, na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanya. Ang malawak nitong nangiti ay punong-puno ng galak. Ang pagtawag nito ay hindi para sa kanya, kundi para sa isang imahe ng kanyang ama sa kanyang isip. Ang kanyang mga paa ay tila nakalimutang gumalaw. Nagulat ang mga bata nang makita siya at agad na huminto sa kanilang paglalaro. Lumapit ang 4 sa bata sa diwa na tila naghahanap ng proteksyon. Sino kayo? Tanong ni Alon. Ang boses ay halos pabulong. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Mula sa malayo, nakita ni Hiraya ang eksena. Ang kanyang dugo ay tila nanlamig. 5. Ang kanyang 5 bituin, nakaharap sa lalaking pilit niyang itinago sa kanila. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkatotoo. Mga bata! Sigaw ni Hiraya. Tumatakbo papalapit sa kanila. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pag-aalala at takot. Pagdating niya, hinila niya agad ang mga bata sa kanyang likuran. Tila isang inahing manok na pinoprotektahan ang kanyang mga sisiw. Sa harap niya, nakatayo si Alon. Ang mga mata nito'y puno ng pagkabigla at pagkatuklas. Ang mga tingin nila ay nagtagpo at ang lahat ng pader na itinayo ni Hiraya ay tila gumuho. Hiraya! Sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang tingin sa mga bata. Pagkatapos ay muling bumalik sa kanya. Ang pagkashock at pagtataka ay unti-unting napalitan ng isang mapait na katotohanan. Hiraya, sino sila? Tanong ni Alon. Ang boses ay halos pabulong, ngunit ang bigat ng bawat salita ay tumagos sa hangin. Sino ang mga batang ito? Ang puso ni Hiraya ay tila malapit nang lumabas sa kanyang dibdib. Kailangan niyang magsinungaling para sa mga bata, para sa sarili niya. Mga pinsan ko po sila, Mr. Monteverde. Sabi niya, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na matatag, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Mga anak ng aking pinsan, nagbabakasyon po sila rito. Ang mga mata niya'y pilit na iniiwasan ang mga mata ni Alon. Ngunit ang mga mata ni Alon ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatitig ito kay Diwa, ang batang lalaking may nunal. Ang bata ay nakayakap sa binti ni Hiraya. Ang mga mata'y nakatingala kay Alon na may halo ng takot at pagtataka. At doon, sa ilalim ng kaliwang mata ni Diwa, ang nunal, ang eksaktong nunal na nasa kanya rin. Isang marka na hindi pwedeng maging pinsan lang. Ang lahat ng iniulat ng investigador ay tila naglaro sa isipan ni Alon. Ang 5 taong gulang, ang walang ama, ang pagiging quintuplets, ang pagkakapareho ng mga muka, ang pagtakas ni Hiraya, ang pagtatago nito ng bata sa kanyang kwarto. Hindi niya inalis ang tingin kay Diwa. Nakita niya ang bawat kurba ng mukha ng bata, ang paraan ng pagkunot ng noo, ang pagtitig ng mga mata. Ito ay siya, ang kanyang sarili noong bata pa. Pinsan, ulit ni Alon, ang kanyang boses ay naging mas malalim at mas delikado. Hindi mo ako maloloko, Hiraya. Nakausap ko ang investigador. Humakbang siya papalapit. Ang mga bata ay mas lalong yumakap kay Hiraya.
Mr. Monteverde, please, huwag gagagayigo ha. Please, huwag kayong gumawa ng eksena dito. Pakiusap ni Hiraya. Ang boses ay nagpapanik na. Alam niyang wala na siyang takas. Ngunit huli na. Hindi na napigilan ni Alon ang kanyang emosyon. Ang sakit, galit, pagkabigla, at isang kakaibang pagmamahal na biglang bumuhos sa kanya ay tila sumabog. Tumayo siya sa harap ni Hiraya at ng mga bata. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Hiraya, sabi niya, ang bawat salita ay may diin. 5 taon kang nawala. 5 taon kitang hinanap. At ngayon, nakita kitang nagtatago ng 5 na bata. Na eksaktong mukha ko. Na eksaktong 5 taong gulang. Ang kanyang tinig ay naging mas malakas, puno ng pananambitan. Sino ang mga batang ito, Hiraya? Sabihin mo sa akin ang totoo. Nanginginig si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga anak. Ang mga bata, na hindi naiintindihan ang bigat ng sitwasyon, ay nakatingala sa kanilang ina. Pagkatapos ay sa galit na mukha ni Alon. Nagsimulang humikbi si Dalisay. Sa di kalayuan, papalapit si Celeste. Kasama ang ilang mga bisita, ang kanilang mga matay na katuon sa kakaibang eksena. Nagsimulang bumulong-bulong ang mga bisita. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagtataka. Ngunit wala nang pakialam si Alon. Wala na siyang nakikita, kundi si Hiraya at ang 5 batang nakakapit dito. 5 mukha. 5 kaluluwa na tila konektado sa kanya. Hiraya, ulit ni Alon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses niya ay puno na ng sakit at pagtatanto. Napatitig siya sa mga mata ni Hiraya. At doon, nakikita niya ang lumbay, ang pagod at ang hindi maipaliwanag na pagmamahal ng isang ina. Mga anak ko, ang pag-amin ay hindi madali. Lalo na kung ang katotohanan ay nangangahulugan ng pagbuwag sa pader na matagal nang itinayo. Para kay Hiraya, ang mga salita ni Alon ay isang bomba na sumabog sa harap niya, naglalantad ng kanyang pinakamalaking lihim sa pinakamaling oras. Ngunit sa pagitan ng takot at pagtatago, may mga kasinungalingan na tila mas madaling sambitin kahit pa alam mong hindi na ito paniwalaan. Ang pagkabigla ay naghari sa hardin. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay tila isang nakakabinging ingay sa pandinig ni Hiraya. Nakatingala ang 5 bata sa kanya, ang kanilang mga matay puno ng pagtataka. Nasa harap niya si Alon. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at sakit. At mula sa di kalayuan, papalapit si Celeste na may isang matamis, ngunit mapanuring ngiti. Mga anak ko? Ulit ni Alon. Ang boses ay mahina, ngunit punong-puno ng pagmamay-ari. Hindi na ito tanong. Ito ay isang pahayag. Hindi na makaisip si Hiraya. Ang kanyang isipan ay blangko. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak mula kay Alon, mula sa kahiyan, mula sa lahat. Hindi! Mabilis niyang sagot. Halos pasigaw. Hindi po sila mga anak ninyo. Sabi ko na po, mga pinsan ko po sila. Mga anak ng aking pinsan. Ang mga mata ni Alon ay naningkit. Hiraya, tingnan mo ang batang ito. Sabi niya, tinuro si Diwa. Tingnan mo ang nunal. Tingnan mo ang mga mata. Kung ipipikit ko ang aking mga mata, makikita ko ang sarili ko noong bata pa ako. Paano mo maipapaliwanag yan? Napapikit si Hiraya. Walang maisip na sagot. Walang matibay na kasinungalingan na makapagtatakip sa katotohanang nakasulat sa mukha ng kanyang mga anak. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Sabi ko na po, Mr. Monteverde, pinagtatawanan lang po kayo ng investigador ninyo. Wala po kayong alam sa buhay ko. Bago pa man makasagot si Alon, lumapit si Celeste na may hawak na wine glass at isang nag-aalalang ngiti. Alon darling, anong nangyayari dito?
Bakit ka nakikipagtalo sa caregiver? Lumapit ito kay Alon. Hinawakan ang braso nito at tiningnan si Hiraya na may bahagyang paghamak. At sino ang mga batang ito? Akala ko ba, bawal ang mga bata dito, lalo na kung walang bantay? Ang mga salita ni Celeste ay parang kutsilyo na humiwa sa puso ni Hiraya. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Humigpit ang kapit niya sa kanyang mga anak. Celeste, huwag kang makialam, mariing sabi ni Alon na hindi man lang tumitingin sa fiancé nito. Ang lahat ng atensyon niya ay nakatuon kay Hiraya at sa 5 bata. Pero Alon, kailangan nating magpakita ng good image sa mga bisita. Sabi ni Celeste, ang boses ay puno ng pagtatampo. Ayoko namang isipin nila na unprofessional ang iyong caregiver. Nagbigay ito ng isang matamis na ngiti kay Hiraya na tila nagbibigay ng babala. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ni Senyora Liwayway ang mga security guard. Ihatid niyo ang mga bata sa staff quarters at ipagpatuloy niyo ang party. Pagkatapos, lumapit siya kina Hiraya at Alon. Alon, pumunta ka sa library. Hiraya, dalhin mo ang mga bata. Mag-uusap tayo mamaya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad na hindi nagbibigay ng espasyo para sa pagsuway. Walang nagawa sina Hiraya at Alon, kundi sundin ang matanda. Habang papunta si Hiraya sa staff quarters, patuloy ang pag-iyak ni Dalisay. Ang iba pang mga bata ay tahimik, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito. Samantala, sa library, nakaupo si Alon. Ang kanyang ulo ay nakahawak sa kanyang mga kamay. Ang pagdududa ay laging naroon, ngunit ngayon, ang katotohanan ay tila isang malaking pader na sumasampal sa kanyang mukha. Narinig niya ang tawag mula sa investigador, Mr. Monteverde. May nakuha po akong record ng mga hospital sa 5 taon. Walang record ng panganganak si May Hiraya Lagdameo sa mga accredited hospitals. Subalit, mayroon po kaming nakita sa isang pribadong ospital sa probinsya. May isang Dr. Reyes na nagpapanganak ng quintuplets, 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang pangalan ng ina ay hindi nakalista. Ang mga salita ng investigador ay tila nagkumpirma sa lahat ng kanyang hinala. Ngunit bakit itinago? Bakit ganoon na lang ang takot ni Hiraya? Hindi pa man natatapos ang kanyang pag-iisip, kumatok si Celeste sa pinto ng library. Alon, darling, okay ka lang ba? Nakita ko ang nangyari. You know, you really should be more careful with your staff. They can cause a lot of trouble. Hindi na makatiis si Alon. Celeste, I told you don't interfere. I'm just trying to help, sabi ni Celeste na may bahagyang pagtatampo. Anyway, about the meeting tomorrow, I've already prepared all the documents. Just make sure you sign them. It's a very crucial deal, Alon. Kailangan nating itong isecure para sa kumpanya. Habang nagpapaliwanag si Celeste, nakita ni Alon ang isang bahagyang ngiti sa mga labi nito. Isang ngangiting hindi niya maintindihan. Ngunit sa kanyang pagkabalisa, hindi niya na masyadong napansin. Kinaumagahan, habang nag-aayos siya ng kanyang mga papeles, nakita niya ang isang report tungkol sa insidente sa opisina. May isang file na nasira. Nakita niya ang isang bahagyang printout ng CCTV footage, malabo. Ngunit nakita niya ang anino ng isang babae na lumabas sa kanyang opisina ilang sandali bago nangyari ang insidente. Ang pormang iyon, tila pamilyar. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Senyora Liwayway, ang kanyang mga matay seryoso. Alon, alam kong may bumabagabag sa'yo, sabi niya. Huwag kang padadala sa kung anong nakikita mo, anak. Minsan, ang mga mata mo ang nanloloko sa'yo, hindi ang mga tao sa paligid mo. Inabot nito kay Alon ang isang maliit na sobre. Binigay ito ng nanay mo sa akin bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko lang sa'yo kapag may mahalaga kang desisyon
na kailangan mong gawin. Nagtataka si Alon, binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang lumang sulat mula sa kanyang ina at isang litrato ni Hiraya nung sila pa. At sa likod ng litrato, isang maikling mensahe, "Mahalin mo siya, anak, walang iba." Ngunit sa kanyang pagtataka, ang kanyang paningin ay nahulog sa isang bahagi ng report ng security, isang kakaibang transaction, isang malaking halaga ng pera na inilipat sa isang offshore account at ang pangalan ng beneficiary, Celestine Imperial. Nagulat si Alon. Hindi ito maaaring totoo. Ito ay konektado sa insidente sa opisina at ang ngiti ni Celeste, ang kanyang mga salita. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. May mga ngiti na kasing lamig ng yelo at mga salita na kasing talim ng patalim. Sa likod ng perpektong maskara ng ganda at karangyaan, nagtatago ang isang puso na puno ng galit at paghihiganti. Si Celeste Imperial ay hindi lamang isang babaeng nakikipagkumpetensya sa pag-ibig. Siya ay isang anino mula sa nakaraan, na handang sirain ang lahat para sa isang dahilan na matagal nang pinagnanais. Sa kanyang marangyang penthouse suite na may tanawin ng kumikinang na syudad, nakaupo si Celeste Imperial, may hawak na baso ng mamahaling whiskey. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang liwanag. Isang liwanag ng paghihiganti. Sa kanyang harapan, nakapatong sa salamin na lamesa, ang isang lumang litrato. Isang litrato ng isang masayang pamilya. Isang lalaki, isang babae, at isang batang babaeng may malaking ngiti. Siya mismo, noong bata pa. Sa likod ng litrato, nakasulat ang petsa ng isang trahedya. Isang trahedya na, sa kanyang isip, ay direktang may kinalaman sa pangalan ng Monteverde. 5 taon alon. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkapuot. 5 taon akong naghintay. 5 taon kong pinlano ang lahat. Ang alaala ay nagbalik. Ang kanyang ama, na laging ipinagmamalaki ang kanilang Imperial Holdings, biglang nalugi. Ang kanyang ina, na hindi kinaya ang kahihiyan, ay nagkasakit at namatay. At sa gitna ng lahat ang pangalan ng Monteverde. Isang deal na napunta sa kanila, isang partnership na hindi nila nakuha, na siyang nagpabagsak sa kanilang imperyo. Hindi niya malilimutan ang paghamak sa kanilang pamilya. "Hindi ko ito makakalimutan, Alon." Sabi niya, dinuro ang litrato ng kanyang pamilya. "Ang sakit na idinulot ng pamilya mo sa pamilya ko, babayaran mo ng doble." Kinabukasan, sa isang pribadong silid ng isang eksklusibong restaurant, nakaupo si Celeste, nakaharap sa isang lalaki, si Mr. Sebastian de la Vega, isang matagal ng karibal ng Monteverde Corporation. "Kumusta na ang ating plano, Sebastian?" Tanong ni Celeste, may matamis na ngiti. "Nasa punto na tayo kung saan hindi na makakapalag si Alon." Sagot ng lalaki, ang kanyang mukha'y puno ng pagkasabik. "Ang mga impormasyon na ibinigay mo ay ginto. Ang mga financial reports, ang mga vulnerabilities sa kanilang network, hindi na makakaahon ang Monteverde." Inilabas ni Celeste ang isang maliit na USB mula sa kanyang clutch bag. Heto ang huling piraso, ang mga detalye ng kanilang upcoming biggest project. Kapag nakuha mo ito, tuluyan ng babagsak ang imperyo ni Alon. "Ang Monteverde ay laging matatag," sabi ni Sebastian na tila may pagdududa. "Hindi na ngayon," tugon ni Celeste. Ang kanyang nangiti ay naging mas malawak at mas mapanganib. Ang kanilang matatag na pundasyon ay unti-unti ko nang ginigiba mula sa loob. Ang engagement ko kay Alon ay perpektong disguise. Pinagkakatiwalaan niya ako. Akala niya, iniligtas niya ang aking pamilya. Ngunit ang totoo, ginagamit ko lang siya para sirain ang kanyang pamilya. Isang flashback ang nagpakita. Celeste, na may luha sa mga mata,
ay nagkukwento kay Alon tungkol sa banta, sa kanyang pamilya, kung paano pinupuntirya ang Imperial Holdings ng mga kalaban. Nilinlang niya si Alon na siyang nag-alok na protektahan siya sa pamamagitan ng isang fake engagement upang iligtas ang kumpanya ng Imperial at ang reputasyon ng pamilya. Hindi alam ni Alon na ang lahat ay isang malaking kasinungalingan at siya mismo ang kalaban na nagpapabagsak sa kanila. Ang tanga niya, di ba? Sabi ni Celeste na may mapanuyang nangiti. Akala niya, isa siyang bayani, pero ang totoo, ginagamit ko lang siya para sa sarili kong agenda. Kinuha ni Sebastian ang USB. Salamat, Celeste. Dahil sa'yo, tuluyan nang mawawala ang Monteverde sa mapa. Hindi pa tapos na Sebastian, sabi ni Celeste, uminom ng kanyang whiskey. May isa pa akong gagawin. Gusto kong makita siyang gumuho. Gusto kong makita ang kanyang desperasyon. At gusto kong makita ang babaeng yon, si Hiraya, na tuluyan nang mawala sa kanyang buhay. Ang babaeng iyon ay isa lang hadlang sa lahat ng plano ko. Tumayo si Celeste. Ang kanyang plano ay malapit nang matupad. Ang paghihiganti ay matamis. At ngayon, pakiramdam niya ay malapit na siyang makalasap ng pinakamatamis na tagumpay. Kinaumagahan, nakatanggap si Celeste ng isang tawag mula sa kanyang kasabwat. Ma'am, handa na po ang lahat. Ang huling pag-atake. Bukas na po. Magaling, sabi ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Siguraduhin mong walang palya. Gusto kong makita ang lahat ng ito. Naglakad siya patungo sa bintana. Tinitigan ang skyline ng syudad. Ang sikat ng araw ay tila nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Isang liwanag ng isang taong nabubuhay para sa paghihiganti. Malapit na, Alon. Malapit mo nang pagbayaran ng lahat. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nakabitin sa kapalaran ni Alon Monteverde. Ang perpektong larawan ni Celeste Imperial ay basag na ngayon. At ang totoong mukha sa likod nito ay isang babaeng puno ng pait at matinding pagkapuot. May mga sandali sa buhay na parang gumuho ang iyong mundo. Ang lahat ng pinaghirapan, ang lahat ng itinatago, ay biglang lumabas sa liwanag, hindi sa sarili mong paraan, kundi sa brutal na hatol ng publiko. Para kay Hiraya, ito ang gabi ng pighati, kung saan ang kanyang mga lihim at ang kanyang pagkatao ay hinusgahan. Para kay Alon, ito ang simula ng pagbagsak, isang gabi kung saan ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay tila naglalaho. Sa kanyang maliit na kwarto sa Villa Esperanza, abala si Hiraya sa pag-aayos ng mga gamit. Ang mga bata ay nakatulog na, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Ang mga salita ni Celeste ay paulit-ulit na bumabalik, kasama ang tingin ni Alon na puno ng pagdududa. Alam niyang hindi na niya kayang manatili. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang notification mula sa isang balita. Karaniwan, hindi niya ito pinapansin, ngunit ngayong gabi, tila may nagtulak sa kanya na buksan ito. Ang headline ay tila isang malaking sampal sa kanyang mukha. Misteryosong caregiver ng bilyonaryong si Alon Monteverde, isang gold digger at inang nagtatago ng lihim na anak. Nanlamig si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Sa ilalim ng headline, ang kanyang litrato. Isang lumang litrato noong kasama pa niya si Alon na kinuhanan sa isang private event. At kasama nito, mga litrato ng isang babaeng kahawig niya na may kasamang bata. Ang mga caption ay puno ng paninira, sinasabing iniwan niya si Alon para sa mas mayaman at ngayon ay bumalik upang sirain ang kanyang relasyon kay Celeste na may kasama pang ang 5 anak na itinatago. Mga larawan niya noong bata pa at mga kuha ng paparating na kasal nina Alon at Celeste.
Naramdaman ni Hiraya ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng pinaghirapan niyang itago ay nabunyag. Ang kanyang pagkatao ay winasak sa harap ng buong publiko. Ang mga salita ni Celeste na, "Alam ko kung sino ka at alam kong may tinatago ka," ay ngayon ay may katuparan. Hindi lang niya ito binalaan, sinisira na niya ang kanyang buhay. Hindi, bulong ni Hiraya. Ang mga mata'y nagsisimulang lumuha. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Paano kung makita nila ito? Paano niya maipapaliwanag ang lahat? Samantala, sa corporate office ng Monteverde Group, isang malaking kaguluhan ang nagaganap. Nagriring ang mga telepono, nagmamadali ang mga empleyado, at ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang kumpanya ni Alon ay humaharap sa isang malaking krisis sa media at pinansyal. "Mr. Monteverde, bumababa na po ang stock prices," sabi ng isang empleyado. Ang dami na pong tumatawag mula sa mga investors. Gusto po nilang malaman ang sitwasyon, sabi naman ng isa pa. Si Elon na nakatayo sa gitna ng opisina ay tila nalunod sa ingay. Ang mga balita tungkol sa kanyang kumpanya na sinasabing humaharap sa matinding pagkalugi dahil sa internal sabotage ay lumabas kasabay ng balita tungkol kay Hiraya. Isang double blow. Kahit na hindi niya pa nakikita ang balita tungkol kay Hiraya, may naramdaman siyang kakaibang kaba. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga mukha ng 5 bata. Sa nunal ni Diwa, ang lahat ay nakasulat na sa pader. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Celeste. Ang kanyang mukha'y tila nag-aalala, ngunit may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. "Alon, anong nangyayari? Nakita mo na ba ang balita?" Inabot niya kay Alon ang isang tablet. Doon, nakita ni Alon ang headline, ang litrato ni Hiraya, ang mga akusasyon, at sa gitna ng lahat, ang kanyang sariling pangalan. Napakuyom ang kamao ni Alon. Alam niyang ito ay gawa ni Celeste. Ang lahat, ang pag-atake sa kumpanya, ang balita tungkol kay Hiraya. Ang lahat ay konektado. Ngunit paano? Bakit? "Ito ang balita, Alon," sabi ni Celeste. Ang boses ay tila sinasadya. "Kailangan nating kumilos. Kailangan mong magbigay ng pahayag. Kailangan mong ipahayag ang araw ng ating kasal para patunayan na matatag ka pa rin at hindi totoo ang lahat ng ito." "Anong sinasabi mo?" tanong ni Alon. Ang kanyang galit ay unti-unting lumalabas. Paanong may kinalaman ng kasal sa problema ng kumpanya? Alam mo na ang mga tao, Alon. Kailangan nila ng assurance. Kailangan nila ng isang simbolo ng stability, sabi ni Celeste. Pilit na pinapakalma si Elon. Ito lang ang paraan para muling makuha ang tiwala ng mga investors. Kung hindi, Alon, guguho ang lahat ng pinaghirapan mo. Napaatras si Alon. Ang mga salita ni Celeste ay totoo. Ang kumpanya ay nanganganib. Ngunit ang ideya ng kasal sa gitna ng lahat ng ito, at lalo na pagkatapos ng lahat ng kanyang natuklasan tungkol kay Hiraya, ay tila isang dagdag na pasakit. Napatingin siya sa litrato ni Hiraya sa balita. Ang pagdududa niya ay nawala. Napalitan ng isang matinding pag-aalala at sakit. Kung totoo ang lahat ng narinig niya at ang mga bata ay kanyang mga anak, kung gaano kalaki ang sakit na dinadala ni Hiraya sa kanyang mga balikat, at siya, abala sa pagprotekta sa isang kasinungalingan. Nagmadali si Hiraya sa kanyang kwarto, sinimulang ilagay ang kanyang mga damit sa isang lumang bag. Hindi na siya makakabalik sa kanyang mga anak. Hindi niya sila kayang ilagay sa kahihiyan. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang magtago muli. Habang nag-aayos siya, may kumatok sa kanyang pinto. Si Senyora Liwayway. "Hija, nakita ko ang balita," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay malungkot. "Huwag kang maniwala sa lahat ng nakasulat doon. Alam kong hindi ka ganoon." Nagsimulang umiyak si Hiraya. "Pero senyora, nakasulat po sa buong Pilipinas. Lahat po sila maniniwala.
Hindi na po ako pwedeng manatili dito. Hindi ko po kayang ipahamak ang mga anak ko. Lumapit si Senyora Liwayway, niyakap si Hiraya. Hija, may gustong ibigay sa'yo ang nanay ni Alon. Hindi ko ito ibinigay sa'yo noon kasi hindi pa ito ang tamang panahon. Pero ngayon, sa tingin ko, kailangan mo na ito. Iniabot ng matanda kay Hiraya ang isang maliit na kahon. Isang lumang kahon na parang isang treasure box. Binuksan ito ni Hiraya. Sa loob, isang kulubot na sulat at isang lumang litrato. Isang litrato ng ultrasound, 5 maliliit na tuldok, 5 maliliit na buhay. At sa ilalim ng litrato, nakasulat ang mga salita. Sa sulat kamay ng ina ni Alon. Para sa mga apo ko, huwag kang mag-alala. Alam kong magiging mabuti kang ina. At alam kong darating ang araw na makikita sila ng aking anak. Huwag kang sumuko sa pag-ibig. Naramdaman ni Hiraya ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang pisngi. Ang ina ni Alon, alam niya ang lahat. Hindi siya nag-iisa. Ngunit ang pag-alam sa katotohanan ito ay tila isang patalim na mas nagpasakit sa kanya. Ang lahat ng paghihirap niya, ang lahat ng pagsasakripisyo ay tila walang kabuluhan. Ang lahat ay nawawala. Ang kanyang dangal, ang kanyang trabaho, at ngayon, ang kanyang pamilya ay nasa panganib. Siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay, puno ng pighati at kawalan ng pag-asa. May mga sandali sa buhay na kung saan ang pagdududa ay nagiging isang pader. Ngunit ang katotohanan ay may kapangyarihang magwasak nito. Para kay Elon, ang gabi ng pighati ay naging gabi ng pagkatuklas. Ang bawat piraso ng impormasyon, bawat hinala, bawat tingin sa mga bata ay nagbigay ng isang malinaw na larawan. Ang mga anak, ang kanyang mga anak. Nakatitig si Alon sa mga dokumentong hawak niya, ang report ng investigador, ang lumang sulat mula sa kanyang ina, at ang nagpapatunay na ebidensya ng paglipat ng pondo na may pangalan ni Celeste Imperial bilang beneficiary. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagtatago ay naglaho. Isang matinding galit ang kanyang naramdaman para kay Celeste. Ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang puso para kay Hiraya. Tanga ka, Alon. Bulong niya sa sarili. Pinahihimas ang kanyang mukha. Pinaniwalaan niya ang kasinungalingan. Pinaniwalaan niya si Celeste. At dahil doon, nagdusa si Hiraya. Nagdusa ang kanyang mga anak. Ang mga anak niya. Hindi na siya nag-atubili. Kailangan niyang hanapin si Hiraya. Ngayon na, walang alinlangan sa kanyang isip. Ang kanyang kumpanya ay maaaring gumuho, ang kanyang reputasyon ay maaaring masira, ngunit hindi niya hahayaang mawala ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaang mawala si Hiraya at ang 5 bata. Tumakbo siya palabas ng opisina. Halos hindi na pinapansin ang mga tawag at mga tanong ng kanyang mga empleyado. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Hiraya, ang mga mukha ng 5 bata, ang nunal ni Diwa. Ang lahat ay tila nagsasayaw sa kanyang harapan, nagpapabilis sa kanyang pagmamaneho. Saan ka pupunta, Elon? Tanong ni Celeste na humabol sa kanya sa parking lot. Ang boses ay puno ng galit at pagtataka. Hindi siya lumingon. Sa kung saan ako dapat nagpunta 5 taon na ang nakakaraan. Iniwan niya si Celeste na nakatayo, nagtataka, habang ang kanyang sasakyan ay lumabas na ng parking lot, patungo sa direksyon ng apartment ni Hiraya na ibinigay ng investigador. Ang bawat metro ng kalsada ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang mga alaala ni Hiraya, ang kanilang pag-iibigan, ang huling gabi nila bago siya umalis. Ang lahat ay bumalik, mas malinaw kaysa kailanman. Nang makarating siya sa maliit na apartment, ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Nakita niya ang ilaw na nakabukas. May tao. Bumaba siya sa sasakyan, tumakbo patungo sa pinto, at malakas na kumatok.
Ngunit walang sumasagot. Kinatok niya muli. Mas malakas pa. Hiraya! Hiraya, buksan mo ang pinto! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ilang sandali. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay mugto. Ang kanyang mukhay maputla. At may dala itong malaking bag. Tila nag-iimpake siya. Tila handa na siyang umalis. Muli. Alon, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Hindi nakasagot si Alon. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa bag na hawak ni Hiraya. Pagkatapos, sa likuran nito. Doon, sa likod ni Hiraya, nakatayo ang 5 bata. Magkakasunod, nakayuko ang kanilang mga ulo. Tila nagtatago mula sa mundo. Si Diwa, Lika, Sinag, Amihan at Dalisay. Ang kanilang mga mata ay nakatingala kay Alon, puno ng kaba at pagkalito. Ang oras ay tila huminto. Ang hangin ay tila nawala. Ang lahat ng ingay sa labas ay tila naglaho. Ang tanging maririnig ni Alon ay ang malakas na tibok ng kanyang puso. Pinikit ni Alon ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Pagmulat niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga bata. Isa-isa niya itong tiningnan, mula sa panganay hanggang sa bunso. Ang kanilang mga mata, ang kanilang mga labi, ang kanilang mga nunal. Ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang isang malaking alon at hindi na niya ito kayang pigilan, hindi na niya ito kayang itanggi. Naramdaman ni Alon ang pag-init ng kanyang mga mata. Lumuhod siya sa harap ng 5 bata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mga anak ko, bulong niya, halos hindi marinig. Hindi na siya nagtanong. Hindi na niya kailangan ng sagot. Alam niya, ramdam niya, ang koneksyon, ang dugo, ang pagmamahal. Ang mga bata ay nakatingala sa kanya. Hindi maintindihan ang pagluha ng lalaking ito. Si Diwa, ang pinakapala-isip, ay dahan-dahang lumapit kay Alon at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng maliit na kamay na yon ay tumagos sa kanyang puso. Inangat ni Alon ang kanyang tingin kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hiraya, bakit? Bakit mo itinago sa akin? Ang kanyang boses ay puno ng sakit, pagdududa, ngunit mas nangingibabaw ang pagmamahal at pagkalito. Ngunit ang mga salita ni Hiraya, sa halip na magbigay ng sagot, ay tila mas nagdagdag sa sakit na nararamdaman niya. Si Hiraya, sa lahat ng takot at pighati, ay tumalikod, pilit na pinipigilan ang kanyang sarili na umiyak. Wala kang karapatang malaman, Alon, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Ikaw ang umalis. Ikaw ang nagtaksil. Ikaw ang nagpakasal sa iba. Nagulat si Alon. Ang kanyang utak ay pilit na pinagsasama ang mga piraso ng puzzle. Nagpakasal sa iba. Ang kwento ni Celeste, ang kanyang pagtatago. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Lumuhod si Alon sa harap ni Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay hinawakan ng mga kamay nito. Hiraya, mali ang iniisip mo. Hindi ako nagpakasal. Hindi ako nagtaksil. Pakiusap niya, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang malaking gulo. Ngunit ang mga mata ni Hiraya ay puno ng pagdududa. 5 taon siyang nabuhay sa kasinungalingan. 5 taon siyang nagdusa. At ngayon, gusto nitong maniwala sa kanya? Ang kanyang tingin ay napunta sa mga bata na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa. Tila naghihintay ng sagot. Mga anak ko, ulit ni Alon, ngunit sa pagkakataong ito, ang tanong ay puno ng pag-asa. Ang katotohanan ay parang ilog. Maari itong pigilan ng sandali. Ngunit sa huli, hahanap ito ng paraan para umagos. Para kay Alon,
Ang pagkatuklas na siya ay ama ng 5 bata ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot, ay napalitan ng isang matinding determinasyon, ang ipaglaban ang kanyang pamilya at ilantad ang lahat ng kasinungalingan. "Hiraya, kailangan nating mag-usap," sabi ni Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. "Hindi ako nagpakasal. Ang lahat ng yon, isang malaking pagkakamali." Ang mga luha ni Hiraya ay patuloy na umaagos. "Kasinungalingan. Nakita ko. Nakita ko sa balita. Sabi mo, may fiancé ka. Makinig ka sa akin, Hiraya." Pakiusap ni Alon. Inabot niya ang mga kamay ni Hiraya at sa pagkakataong ito, hindi na niya ito inalis. Ang engagement na yon ay isang kailangan kong gawin para protektahan ang pamilya ni Celeste. Akala ko. Hindi ko alam na niloloko lang niya ako. Nagkwento si Alon. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at sakit. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa mga problema ng Monteverde Group, ang pag-atake sa Imperial Holdings, ang pangangailangan na protektahan si Celeste. Habang nagsasalita siya, nakita ni Hiraya ang sakit sa mga mata nito, ang pagod, ang pagkalito. At nang ipakita ni Alon ang dokumento mula sa investigador, ang paglipat ng pondo na may pangalan ni Celeste bilang beneficiary, ang mga mata ni Hiraya ay lumaki sa gulat. Hindi ito totoo. Bulong ni Hiraya, hindi makapaniwala. "Totoo ito, Hiraya," sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay naging matatag. "Pinaglaruan lang tayo ni Celeste. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang lahat. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sisiguraduhin kong malalaman ko." Ang usapan ay mahaba at puno ng luha. Ngunit sa bawat salita, sa bawat katotohanan na lumabas, naramdaman ni Hiraya ang isang bahagyang paghilom. Ang pader na itinayo niya ay unti-unting gumuho. "Kailangan nating bumalik sa Villa Esperanza," sabi ni Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Kailangan nating ilantad ang lahat at kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili, ang ating mga anak." Sa Villa Esperanza, naganap ang isang emergency family meeting na tinawag ni Alon. Naroon si Senyora Liwayway, ang kanyang abogado, at si Celeste na may matamis pa ring ngiti sa kanyang mga labi. Hindi alam ang mangyayari. Akala niya, ang meeting na ito ay para ipahayag ang araw ng kanilang kasal. "Salamat sa pagpunta ninyong lahat," simula ni Alon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. "Tinawag ko kayo rito, hindi para ipahayag ang anumang kasal, kundi para ibunyag ang isang katotohanan." Ang ngiti ni Celeste ay nanatili sa kanyang mga labi. "Alon darling, anong sinasabi mo? Bakit ba napakagulo mo?" "Huwag ka nang umakto, Celeste," sabi ni Alon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. "Alam ko na ang lahat." Nagulat si Celeste. Unti-unting nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. "Ipinadala ko ang investigador at nalaman ko ang lahat. Ang paglipat ng mga pondo sa iyong offshore account," sabi ni Alon. Inihagis sa mesa ang mga dokumento. "Ang koneksyon mo sa mga insidente sa kumpanya at ang mga balita na inilabas mo tungkol kay Hiraya." Nanlamig si Celeste. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. "Alon, anong pinagsasabi mo? Wala akong alam dyan. May nagtatangka lang na sirain ang ating relasyon." "Tama na, Celeste," sabi ni Senyora Liwayway, na ngayon ay seryoso na ang muka. "Alam ko ang nangyayari. Alam ko ang lahat ng iyong ginawa." Biglang tumayo si Celeste. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. "Kung gayon, tama nga ang hinala ko. Nagkakampi kayo. Ang matanda at ang babaeng iyan. Ang mga lagdameo." Ang kanyang boses ay naging mas matinis, puno ng pagkapuot. "Kung alam niyo na ang lahat, kung gayon,
masaya na ako. Oo, ako ang gumawa ng lahat. Ako ang nagplano ng lahat dahil kayo. Ang pamilya Monteverde, ang sumira sa pamilya ko, ang sumira sa pangalan namin. Ito ang paghihiganti. Nagulat ang lahat. Ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng nabunyag. Ang totoong mukha ni Celeste ay lumabas. Isang mukha na puno ng galit, puot at paghihiganti. Dahil sa Monteverde, nawala ang lahat sa amin. Nabaon kami sa utang. Namatay ang nanay ko sa sama ng loob. Kaya karapat-dapat lang na pagbayaran niyo ang lahat. Sisirain ko kayo. Ang kumpanya mo, Alon. At ang buhay mo. Sigaw ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng mong apoy. Hindi na makatiis si Alon. Tumayo siya. Ang kanyang mukhay puno ng galit. Ngunit bago pa man siya makasagot, nagsalita si Senyora Liwayway. Guards, dalhin niyo siya palabas. Utos ng matanda. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Biglang pumasok ang mga security guard at hinila si Celeste palabas. Kahit na nagpupumiglas ito at patuloy na sumisigaw ng mga pagbabanta. Ang silid ay biglang naging tahimik. Ang lahat ay nakatingin kay Alon na nakatayo pa rin. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ang Monteverde Group ay nasa gitna ng malaking krisis, ngunit ang kanyang pamilya ay muling nabuo. At iyon ang pinakamahalaga. Lumingon si Alon kay Hiraya, na ngayon ay nasa gilid ng pinto. Ang kanyang mga matay puno ng luha, ngunit mayroon na ring bahagyang pag-asa. Lumapit si Alon kay Hiraya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Malaya na ako, Hiraya. Malaya na tayong buuin ang pamilya natin. Ang mga salita ay tila isang balita ng kapayapaan. Ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng pagtatago ay tapos na. Ito na ang simula ng paghilom. Ang gabi ng pighati ay lumipas at kasama nito ang mga anino ng nakaraan. Matapos ang bagyo, ang araw ay muling sumikat, mas maliwanag at mas puno ng pag-asa. Para kay Hiraya, ang Villa Esperanza na minsang naging piitan ng kanyang mga takot ay ngayon ay naging kanlungan ng kanyang pamilya. Hindi ito ang pagtatapos ng kanilang mga pagsubok, ngunit ito ang simula ng kanilang paghilom at ng kanilang bagong kwento. Ilang linggo na ang lumipas, mula nang sumabog ang katotohanan. Ang Monteverde Group ay unti-unting bumabangon mula sa krisis na idinulot ni Celeste Imperial na ngayon ay humaharap sa matinding kaso sa korte. Nilinaw ni Alon sa publiko ang lahat ng nangyari. Ipinaliwanag ang kanyang engagement at inilantad ang tunay na motibo ni Celeste. Bagamat mayroon pa ring mga nagdududa, unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng mga tao. Ngunit para kay Hiraya, ang pinakamahalaga ay hindi ang kumpanya, kundi ang pamilya. Nakita niya si Alon sa hardin, nakaupo sa damuhan, abala sa pagtali ng buhok ni Likha. Ang maliit na daliri ni Likha ay nakaturo sa kanyang buhok, habang si Alon ay pilit na gumagawa ng tirintas na sa huli ay nagmukhang gusot. Ngunit ang tawanan ni Likha ay taos puso at ang ngiti ni Alon ay totoo. Papa, mali po yan, tawa ni Likha na tila ayaw nang itama ang tirintas. Pasensya na anak, hindi pa ako sanay, sabi ni Alon na may ngiti. Pilit pa ring inaayos ang buhok ng kanyang anak. Sa di kalayuan, tahimik na nakaupo si Dalisay sa tabi ni Alon, nakikinig habang binabasahan siya nito ng bedtime story. Ang boses ni Alon ay malumanay, ngunit may isang bahagyang kakaiba sa tono nito. Ang mga salita ay tila mas may damdamin ngayon. Siya na dating abala sa mga numero at kontrata ay ngayon ay abala sa mga kwentong pambata. Ang puso ni Hiraya ay tila napuno ng isang kakaibang init. Araw-araw, sinisikap ni Alon na bumawi. Hindi niya ito pinilit. Hinayaan niya itong dahan-dahang lumapit sa mga bata. Alamin ang bawat isa sa kanila. At nakita niya
kung gaano kabilis na tinanggap ng 5 bata ang kanilang ama. Si Diwa, na dati tahimik, ay ngayon ay mas madalas nang makipag-usap kay Alon tungkol sa mga libro. Si Amihan ay ibinahagi ang kanyang mga laruang kotse. At si Sinag, na laging masayahin, ay laging nakangiti tuwing nakikita si Alon. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabi ng tahimik na lawa sa loob ng Villa Esperanza, nakita niya si Alon na nakaupo sa isang bench nakatingin sa tubig. Lumapit siya at tahimik na naupo sa tabi nito. "Hiraya," sabi ni Alon, hindi man lang lumilingon. "Patawarin mo ako." Ang mga salitang yon ay tila isang balahibo na humaplos sa kanyang puso. 5 taon siyang nagdala ng sakit, galit at pagtatampo. Ngunit ngayong nakita niya ang pagbabago ni Alon, ang kanyang taos-pusong pagsisisi, unti-unti nang nawawala. Ang mga pader na itinayo niya. "Matagal na akong nagpatawad, Alon," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malumanay. "Mas masakit ang magtago kaysa sa magpatawad. Ang sakit na idinulot mo sa akin ay hindi madaling kalimutan. Ngunit ang sakit na idinulot ko sa sarili ko sa pagtatago ng ating mga anak, mas matindi." Hinawakan ni Alon ang kanyang kamay. "Hindi na ako tatakbo, Hiraya. Hindi na ako magtatago. Sisiguraduhin kong babawi ako sa inyo, sayo, sa ating mga anak." Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at determinasyon. "Huwag mo akong paalisin, Hiraya. Ibigay mo sa akin ang pagkakataong bumuo ng pamilya." Tinitigan ni Hiraya ang mga kamay nilang magkahawak. Ang init ng kamay ni Alon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Ito ang lalaking minahal niya. Ito ang ama ng kanyang mga anak. At sa kabila ng lahat ng sakit, nakita niya ang pagbabago. Nakita niya ang pag-asa. Mula sa di kalayuan, nakangiting nakatingin si Senyora Liwayway sa kanila. Ang kanyang plano ay natupad. Ang pag-ibig ay muling nagbuklod sa 2 pusong minsan nang nagkahiwalay. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagmamahal at kasiyahan. Ang araw ay dahan-dahang lumubog, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong Villa Esperanza. Nakaupo si Hiraya at Alon sa tabi ng lawa, habang ang 5 bata ay abala sa paglalaro sa damuhan. Ang mga kulay ng paglubog ng araw ay nagpapaganda sa tanawin. Si Alon ay dahan-dahang inilapit ang kanyang kamay at maingat na hinawakan ang kamay ni Hiraya. Sa pagkakataong ito, hindi na ito umiling. Hindi na siya umatras. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak. Nagkatinginan sila at sa kanilang mga mata, nakita nila ang pag-ibig na muling nabuhay, mas matatag kaysa kailanman. Hindi ito ang isang perpektong simula, ngunit ito ang isang tunay na simula. Isang simula ng paghilom, pagtanggap, at pagbuo ng isang pamilyang 7. Ang 5 munting bituin ay ngayon ay mayroon ng ama, at si Hiraya ay mayroon ng kasama sa paglalakbay. Ang Villa Esperanza ay naging saksi sa isang kwento ng pag-ibig na nagtagumpay sa pagtatago, kasinungalingan, at sakit. Isang kwento ng pagpapatawad at ng isang bagong simula. Mga minamahal naming tagapakinig, dito po nagtatapos ang ating kwento ng pag-ibig, pagtatago at paghihilom. Ang buhay ni Hiraya at Alon ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa unang pagkakamali, kundi nagsisimula sa kakayahan nating magpatawad, umunawa at muling magtiwala. Naway ang kanilang kwento ay magbigay inspirasyon sa atin na harapin ang katotohanan, tanggapin ang nakaraan, at buksan ang ating mga puso para sa isang mas matamis na kinabukasan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayo updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload.
Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.